Alright, so, tanungin ko kayo, are you a Christian? Yan, makakapagsabi tayo that you are a Christian. Do you consider yourself a Christian? Okay, so obviously, nandito kayo and you think you're a Christian, then you have 3 duties. Meron tayong 3 duty, tatlong obligasyon o gampanin bilang Kristiyano. Okay? At itong 3 ito, marami yan. Actually, hindi lang yon. Pero itong 3 na ito ang angat sa iba. Okay? Itong 3 ito ang pinaka-importante na wag mawawala sa gampanin o gawain ng isang mananampalataya kay Kristo. Alright? So, pinamagatan ko siyang duties of a Christian. Yan, ito yung duties natin. Ano kaya yung number 1? Ano sa palagay nyo? Attending, worshiping, okay? Number 1 duty is to worship Jesus. Ayan. It's a duty. It's not an opportunity only. It is a duty. If you say you are a Christian, it is a duty. It is a must. You have to. Ibig sabihin, maski masama ang pakiramdam mo, maski wala ka sa mood, wala kang gana, okay? If you really say that you're a Christian, kung Kristiyano ka, you must worship your Lord. Amen ba? Okay? So, basahin po natin. To worship means to give reverence, to honor and adore a deity. Pag sinabing deity, God, which is commonly expressed in bowing down, praying to, offering sacrifices and gifts, and speaking and singing praises. Lahat ng yan na inialay mo sa Panginoon, it's a form of worship. Praying, however you pray, nakatayo, nakaluhod, nakadapa, nakahiga, or anuman, you are doing it for the Lord. It's a form of worship. Worship is exclusively for God. Sabihin, sa Kanya lang talaga yun. Para lang sa Diyos ang sumamba. Tama ba? Ang pagpunta sa simbahan, maaring isang form of worship, yung tinatawag na sasamba ako, magsisimba ako. It's a form of worship, pero hindi lahat ng taong sumasamba o pumupunta ng simbahan ay sumasamba talaga. Kasi ang pagsamba sa iyong puso't diwa, ikaw ay nakikipag-commune, iba yung nakikipag-communicate sa nakikipag-commune. No, pag nakikipag-commune ka, nakikipag-gel ang iyong spirit sa spirit ng Panginoon. Ganon 'yon. Ang pakikipag-communicate, nakikipag-usap ka lang sa Diyos. No, nagsasalita ka. For me, para sa akin, mas mainam nang hindi ka nagsasalita, yung less talk ka sa Diyos, more hearing. Mas nakikinig ka. Amen? Kasi mas maraming dapat sabihin sa iyo si Lord kaysa marami kang sasabihin sa Panginoon. Amen? So, communion is one form of worship. So, hindi garantiya na ang tao sumisimba, pumupunta ng simbahan, ay sumasamba talaga. Alright? So, we need to worship the Lord. It means to give reverence, to honor and adore a deity. Everybody say deity. Pag sinabing deity, hindi ito tao. Meron itong katangian, mga aspeto above and beyond the human realm. Yan. Worship is commonly expressed in bowing down. Sa Diyos lang ito. Not worshiping God is blasphemy and irreverence. Ulitin ko Not worshiping God is blasphemy. Everybody say blasphemy. No? Alam natin ang blasphemy ay isang mabigat na kasalanan. Not worshiping God is blasphemy and irreverence, walang paggalang. Pag hindi mo ginagalang ang Diyos, blasphemous ka. No? Pag halimbawa, nandito ang presidente, pumasok, naglalakad dyan, ni hindi ka man lang gumagalang sa presidente, parang binablaspheme mo ang kanyang presensya. Eh ano pa kaya ang Diyos? Naintindihan natin? Where 2 or 3 are gathered in my name, nandoon siya. And then, so in other words, nandoon dapat yung reverent
mode of your spirit, no? So, not worshiping God is blasphemy and irreverence, and worshiping a human being is as worse. Kapag ang sinasamba mo ay tao, ay worse daw yon. Blasphemy din, irreverent ka sa Diyos. So, ganun yon. Now, some so-called Christians, may mga Kristiyano, they say that Jesus is only human, not God. May mga tao na nagsasabi na si Jesus Christ daw ay tao lang, hindi siya Diyos. Alright? So they cannot worship Jesus because you cannot worship humans. Tama ba? So itong mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay God, tao lang daw si Jesus, para sa kanila, they cannot worship a human being. So they don't worship Jesus. But if you are a Christian, you have to worship Jesus. Okay? Kasi lahat sa Bible, they worshiped Jesus. Alright? And worship is only for God. That means Jesus is God. And if you say you are a Christian and you cannot worship God kasi, or Jesus, kasi hindi siya Diyos para sa'yo, you cannot worship God. You are not a Christian. So, may mga so-called Christians sa panahon natin ngayon na ganun sila. They cannot worship Jesus. Others only say that He is a small God. Small God lang daw si Jesus. Kasi nabanggit kasi sa Isaiah 9:6 na He is the mighty God. While God the Father is the Almighty God. So, mas mataas daw yung Almighty God sa Mighty God. Kaya ang turing na kay Jesus, small God o little God. Ngayon, kung merong bigger God, merong smaller God, dalawa na ang Diyos. Which is unbiblical na naman. Maling exegesis na naman yon. Okay? So, are we following? Nasusundan natin. Alright. Gusto kong klaro sa atin yan. Alam niyo po, madaming mga so-called Christians ang pupunta sa impyerno. Dahil lang sa bagay na ito. Ng worship. Dahil lang sa bagay na ito, maraming Kristiyano na ang nag-aakala na sila'y pupuntang langit kasi faithful silang nagsisimba na sumasamba, pero ang hindi nila alam, sila pala'y pupunta sa impyerno. Alright? Everyone who followed Christianity in the Bible worshiped Jesus because they believed Jesus was the only begotten Son of God. Amen ba? Lahat ng mga tao sa Biblia, sa New Testament, mga disciples at lahat ng mga naniwala, sumunod, nakinig kay Jesus at naniwala, they worship Jesus because they believe Jesus was the only begotten. Everybody say only begotten. Pag sinabing only begotten, yun yung kaibahan ni Jesus sa atin. Tayo ay adopted children of God by virtue of Christ's atonement at the cross of Calvary. Naging adopted tayo, yung kasulatang ginawa ng Diyos sa testamentong yon na ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay magiging anak ng Diyos, John 1:12. Alright? Nagkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos, adopted children lang tayo. But the only begotten, tayo ay humans, we cannot be worshipped. Even though we're also called children of God, iba ang only begotten, kasi ang only begotten, talagang inanak siya ng Diyos. Amen ba? Siya ang bugtong na anak ng Diyos. At dahil bugtong na anak siya ng Diyos, natural, Diyos siya. Klaro ba ito? Now, I hope ang teaching niya ito ay magbibigay sa inyo ng mas malawak at malalim na kaunawaan para nang sa ganon, you can defend your faith kapag may nakakasalamuha ka mga tao na nagsasabing hindi Diyos si Kristo. Okay? So, ikaw ba bilang tao, magkakaanak ka ba ng hayop? Jocelyn. Kung mag-aanak ka, magkakaanak ka, ang magkakaanak ka ba ng hayop? Ang anak mo ba natural may magiging hayop? Hindi. How about halaman? Magkakaanak ka ng halaman? Magkakaanak ka ba ng insekto? Yeah. Hindi, takot ka sa ipis, ha? O magkakaanak ka ba ng bagay? Or anything na hindi tao? Magkakaanak ka ba ng ganon? Hindi. That's against nature. And God created nature. Alright? Ang Diyos, kung mag-aanak ang Diyos, hindi ba Diyos din? Tulad niya, ang magiging anak niya? Why would people say na ang anak ng Diyos ay hindi Diyos?
Hindi ko mag-gets yung idea yun. Nasusundan yung exegesis nila na paano ayokong tumukoy ng relihiyon, ha. Alam niyo na kung sinong relihiyon, may mga relihiyon, hindi lang malaking relihiyon ito sa Pilipinas, kundi maraming relihiyon sa buong mundo, including the Jews. Yung mga Hudyo, sa Judaism, they don't believe Jesus Christ is God. Tao lang si Jesus. At worse, they don't believe, itong mga Hudyo, na si Jesus Christ ay Christ. Hindi siya ang Messiah. Okay? So, simple logic pa lang po to, no? Mga kapatid, hindi pa tayo nag-uusap ng bersikulo dito, malinaw na po na si Jesucristo bilang bugtong na anak ng Diyos, natural Diyos siya. By simple logic. Kung ang Diyos ay mag-aanak, kaya nga, hindi nakipagtalik si Jose kay Maria noong ipinagbuntis si Jesus hanggat hindi nanganganak si Maria. Kasi purong-puro yung nasa sinapupunan ni Virgin Mary sa edad na 14 anyos, 14 years old lang si Mary nung nanganak, 13 anyos siya nung siya'y naglihi kay Jesus. At the age of 14, nanganak siya, virgin na virgin, at yung baby sa tiyan niya purely came from God. Kaya nga only begotten. Nasusundan natin? Alright. So, itong baby na ito ay purely Diyos ito. Wow. So, yan ang simple logic na dapat nating maintindihan dyan. Now, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Bible. Ito ang premise. Everybody say premise. Pag sinabing premise, ito yung nilayout na sistema, na instruction o idea. No, given ito, kumbaga, ano? Pakibasa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Ready, begin. Hear, O Israel, the Lord is our God. The Lord is one. There's only one God. The Lord our God is one. Isa lang. Everybody say one. We only have one God. Okay? So, premise ito, ibig sabihin, hindi pwedeng dalawa ang Diyos. Hindi pwedeng tatlo ang Diyos. Na alam natin ito kasi Trinitarian tayo, Trinity. At ang Trinity, may Father, Son, and Holy Spirit, pero the Lord is one. Okay? Now, Isaiah chapter 42 verse 8, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to anyone else. Hindi ko isi-share ang aking kalwalatian sa kahit na sino. Everybody say kahit sino. I will not give my glory to anyone else, nor share my praise with carved idols. Isaiah 44 verse 8, pakibasa ng malakas. Ready? Go. You are my witnesses. Is there any God besides me? No, there is no other rock. I know not one. The God who knows everything, who knows all things, He knows there is no other God but Himself. Isa lang. The Lord is one. There's only one God, one Creator. Sabi sa Isaiah 46 verse 9, For I alone am God. I am God and there is none like me. So, ito yung premise. Isa lang ang Diyos. Hindi niya isi-share ang kanyang glory sa kahit na sino. At wala ng ibang Diyos. Kaya sabi sa Exodo 20, ito'y 10 Commandments. Una't pangalawa sa 10 utos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos, siloso. Ang kasalanan ng mga magulang, itong worse. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. Aabutin ka ng 200 years old. Yung kaapu-apuhan mo, no? Kung ikaw ay mabubuhay ng 200 years old, yung kaapu-apuhan mo, let's say sa average na 50 years old lang,
No? Yung kaapu-apuhan mong walang kinalaman sa kasalanan mo bilang mapagsamba sa Diyos-Diyosan, parurusahan yon. Kaya ako'y naniniwala na may mga sinilang na deformed ang mga itsura, no? Deformed ang kanilang health condition, may mga anomalya. Ito ay sumpa mula sa kanunuan, the sin of our parents. Okay? Ikatlo hanggang ikaapat na salinlahi. Ganong katindi po yun. Of all sins that God hates the most, idolatry, or having a different God, or worshiping a God, not the God who created the universe, is the worst kind. Tandaan natin yan. Alright? Idolatry is the worst kind of sin. Alright? So, given all that premise, kung si Yahweh lamang ang Diyos at walang iba, at never niyang isi-share ang kanyang ay gloria o kalwalatian sa kahit na sinong iba pa, how come? Eto na po. Ito na ang tanong. How come pinasasamba niya ang kanyang mga anghel sa kanyang anak? Hello? I will not share my glory to anybody. I am only God. I'm the only God. But how come nasambahin niyo yung anak ko? Diyos yun. O, di dalawa na ang Diyos. Parang sinyer niya na yung kanyang gloria sa kanyang anak. Nasusundan natin. Lumalabas na parang binali niya yung premise niya. Nasusundan natin? Bakit ko nasabi yun? Anong sabi sa Hebreo? All the angels worship Jesus. Mga Hebreo 1:6, pakibasa nang sabay-sabay. Ready, go. At lang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Yun, ang kauna-unahang sumamba kay Jesus nung isinilang si Jesus. Pag ang anghel na ang sumamba, talagang no doubt Diyos yun. Ba't sasabihin lang hindi Diyos ang sanggol na to? Si Jesus. Doon pa lang eh. Wala nang issue eh. Diyos si Jesus. Okay? You should know how to answer and defend your faith kapag may mga kausap kayong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Amen? Alright. So yan ang pinakauna, no? Kung si Jesus ay tao lamang, ayon sa iba, at hindi Diyos kagaya ni Yahweh, bakit niya pinasasamba ang lahat ng mga anghel niya kay Jesus? Klaro ba? Nag-o-open ba ito sa atin ng thought? Kung si Yahweh ay Diyos at ang kanyang anak ay Diyos din, so dalawa na silang Diyos. Nasaan na ang the Lord is one dito? Nasaan na ang there is no other God besides me? Nasaan na yung hindi niya isi-share sa iba ang kanyang kaluwalhatian? Bakit ngayon pinasasamba niya ang kanyang mga anghel sa kanyang anak? Hindi ba kayang gawin ng Diyos na siya lang ang Diyos? Total, sinabi niya na the Lord is one, tapos yung kanyang anak hindi Diyos? Kasi hindi ka pwedeng sumamba kapag hindi Diyos. Blasphemy yun. Idolatry yun. So dahil pinasasamba niya, Diyos yun. Siya pa nag-utos na sambahin ang sanggol na ito. Ang sanggol ay wala pang ginagawang maganda, milagroso. Amen? Pinanganak pa lang yun. Hindi pa marunong magsalita yun. Naintindihan natin? Pero pinasasamba na siya ng mga anghel. O sa mga anghel. Sa mga di naniniwalang Diyos si Jesus, makinig kayo dito. Yan, sa online natin, sa mga hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos, pakinggan niyo po ito. Yung sinabi ni Yahweh na siya lamang ang Diyos at wala ng iba at hindi niya isi-share ang kanyang kaluwalhatian kahit kanino, ay katunayan lamang ito na si Yahweh at si Jesus ay iisa. Nasusundan natin? Dito nahirapan ng mga Hudyo na i-digest ang pahayag ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa. Juan 10:30. Ang hirap i-digest noon. Karpintero lang itsura nito, na hindi nga ito nag-aral, tapos sasabihin niya si Yahweh at itong Jesus na anak ng karpintero ay
Iisa? Ha? Ang salitang Yahweh, si Yahweh po, Yahweh is a Hebrew word. Pinag-aralan na natin ito noong nakaraan. It's a Hebrew word na noong lumipas ang panahon, nauso ang Greek word, ito ay nag-transverse, ito ay nag-transliterate into Yehoshua. Everybody say Yehoshua. Yehoshua. Yan ang Greek word ng Yahweh. No? Tapos, sabi ng Diyos, ipapanganak ang sanggol, tatawagin mo siyang Yeshua. Bakit ang pangalan niya, Junior? Ang Yeshua ay junior ng Yehoshua. Greek word din yun. In English, Yeshua is Jesus. Nasusundan natin? Ibig sabihin, si Yeshua, Yehoshua, o Yahweh, ay siya yung naging anak ng Diyos. Kaya Diyos na Diyos talaga to si Jesus. Ang Ama at si Jesus ay isa. Transliteration lang yung pagbabago-bago ng mga letra. Naintindihan natin? Naituro ko na itong transliteration before eh. Parang Christian J. Ang buong pangalan ni CJ, Christian J, pero natatransliterate sa pagbigkas na CJ. Siya din yon. Alright? At nabibigkas din siyang bilang Sid. Siya din yon. Hindi ko mo ibig pangalan, hindi na siya yon. Nasusundan natin. Adrian Ross. Natatransliterate as RR. Nasusundan, natin, Jocelyn. Ang buong pangalan mo ba ay Jocelyn? Paano tawag nila sa'yo? Ganun lang yon. Transliteration. Naalis yung Yehoshua, naalis yung Ho, naging Yeshua. Pero siya din yun. Nasusundan natin? Alright. Transliteration. Edwin, naging Ed. That's why in the New Testament, or in the Old Testament, Yahweh is introduced as the creator of the universe. But in the New Testament, Yeshua, or Jesus, is introduced as the creator of all things. Alright? Colossians 1:15. Wala dito. Hindi ko na ilagay. Sabi sa Colossians 1:15, Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created. Ibig sabihin, bago pa nagkaroon ng creation, nandoon na siya. He existed before anything was created and is supreme over all creation, for through Him, God created everything in the heavenly realms and on the earth. He made the things we can see and the things we cannot see, such as thrones, kingdoms, rulers, authorities in the unseen world. So siyang gumawa ng mga spirits na to, si Jesus. No? How everything was created through Him and for Him. He existed before anything else and He holds all creation together. Siya talagang overall supreme. How can we say that Jesus is not God? So Jesus is God and He must be worshipped. Amen ba? By the way, nabanggit ko yung pangalang Yahweh, Yehoshua, naging Yeshua. Sa mga Arabo, ang pangalan ni Jesus ay Isi. I-S-I. Isi. Pero siya din yun, si Jesus. Okay? So, kung ganito pala ang kategorya ni Jesus, dapat lang talaga siyang sambahin ng lahat ng mga anghel. Amen? So, kung sinamba siya ng mga anghel at pinasasamba ng Ama sa mga anghel, si Jesus, anghel lang ba ang dapat sumamba? Pati mga tao. The three wise men, the three shepherds. Pakibasa ang Mateo 2:11. Ready, go. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Offering. Kaya pagka nag-o-offering tayo, nag-o-offer kayo, ito ay handog, ito ay parang ganun din. It's a form of worship.
Yung mga singing of praises, yung mga ganon, offering din yan sa Panginoon. It's a form of worship. So sila nagpatira pa at sinamba ang bata. Now, bago nangyari ito, merong bituin na nag-guide sa kanila. Sabi sa Bible, bituin, kasi ang description ng writer, mukhang star kasi. Pero alam niyo ba na hindi star yon? Wala kang makikitang star na naglalakbay. Ang star, mas malaki sa Earth. At ang star, nakasteady lang, millions of miles away yan. Even billions of miles away. Napakalayo niyan. So, hindi star yon. At merong, ang clue dyan, kung bakit naglakbay yung star at ginabayan sila, tumigil doon sa may bahay na yon kung saan ng baby Jesus. Alam niyo kung sino yung star? Angel yon. Kasi ang mga angel, tinaguri ang star sa Bible. Si Lucifer ay tinawag ng Diyos na morning star sa Isaiah 14 verse 2. Pinakamagandang bituin si Lucifer. Okay? Sa Revelation chapter 12 verse 4, 1/3 daw ng mga bituin sa kalangitan, 1/3 ng mga angel, mga anghel, ay kinaladkad ni Lucifer o ni Satan papunta sa lupa. Okay? So, ang mga angels ay binabanggit sa Bible as star. So, ako'y naniniwala na yung guiding star na yon ay angel yon. Bakit ginaid ng angel ang mga taong ito? Sapagkat merong instruction sa kanila na sasambahin ang sanggol na ito. Kahit sila sinamba nila. Amen? At ginaguide nila ang mga tao na tayo mga tao ay dapat sumamba sa sanggol na ito. Amen po ba? And God does not mind, the angels don't mind kung sa sabsaban isinilang o sa isang first class na hotel o hotel na ospital. Alright, nasusundan natin? So, ganun yun. Bilang sanggol, wala pa itong nagawang milagro o kahit ano pa para sambahin, pero kailangan na siyang sambahin pagdating pa lamang niya dito sa lupa. Ganun kagrandyoso ang katangian ni Jesus na isinilang. Sino pa? Sino pa? The 11 disciples worship Jesus. Matthew 28 verse 17, nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Okay? Ito yung matapos na si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay. Sinamba nila si Jesus. So, ang pagsamba kay Jesus ay must. Everybody say, it's a must. And then, kaya pinasasamba kay si Jesus kasi ang teaching dito, Diyos ang sasambahin mo. Amen? Diyos si Jesus. So, maling-mali yung teaching ng mga nagsasabi, yung mga relihiyon na nagtuturo na hindi Diyos si Kristo ay tao lamang. Mali-mali po yun. Okay? So, sino pa ang mga sinabi niya? Si Doubting Thomas. Sino si Doubting Thomas? One of the 12 disciples na nagdududa. Hindi siya madaling mapaniwala. Kaya sabi ni Jesus, sige, tinan mo yung kamay ko. May butas dito, suksok mo yung, tinan mo yung sinaksak ako dito eh. Doon lang siya naniwala. Anong sabi ni Thomas? Pakibasa, John 20 verse 28 to 29. Ready, go. My Lord and my God, Thomas exclaimed. Then Jesus told him, you believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me. Amen. Kinumen. In-acknowledge. Hindi sinaway. Hindi ako God. Hindi ako God. Tao lang akong katulad mo. Wala siyang ganon. Amen. Ang mga angels, sinasaway nila ang mga nagpapatira pa sa kanila. Pero dito, si Thomas, kinumen, in-acknowledge, you believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me. Tayo, we are more blessed than Thomas kasi we have not seen Jesus, but we believe Him. Amen? Palakpakan natin si Lord doon. Sino pa? All of creation worship Jesus. Sabi sa Philippians 2:10 to 11, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ang Diyos pala ay lalong nafi-feed yung kanyang gloria, yung kanyang ang sarap ng pakiramdam kapag sinasamba mo yung anak niya.
At to the glory. Kapag nagbabaw ka kay Jesus, kapag nagpupuri ka kay Jesus, in heaven, ang sabi diyan, every knee in heaven, kasama na diyan ang mga angels, kasama na diyan ang mga seraphims, kasama na diyan ang lahat ng mga anything on earth, on heaven, ano pa? And on earth, kasama na diyan ang mga tao, ang mga animals, pati yung mga puno. Ang sabi, kapag hindi raw tayo sasamba sa Panginoon, no, hindi tayo magpupuri, yung mga bato maglulundagan. And on earth, ang sabi diyan, and under the earth. Ano ba yung mga under the earth? Yung mga patay, mga nalibing. And every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, everybody who says na hindi Diyos si Jesus, hindi sumasamba kay Jesus, hindi nila niluluwalhati ang Ama. Kasi this is to the glory of God the Father that you worship Jesus. Amen ba? All of creation must worship Jesus. Sino pa? Sabihin mo sa iyong katabi, you and I. You and I must worship Jesus. If you are a Christian, you must believe that Jesus is worshipable. Tama ba yung English na yun? Pinagdugtong ko na lang. Sa Tagalog ay kasamba-samba. Kasi Diyos nga siya. Yung mga relihiyon na nagtuturo na tao lang si Jesus at hindi Diyos, hindi nila kayang sambahin si Jesus. Katulad ng pagsamba na tinuturo ng Biblia. But you must worship God. If you don't worship God, you don't worship Jesus, then you are not a Christian. You don't glorify God. Kasi this is to the glory of God. Anong sabi dyan sa 1 Peter 3:15? Pakibasa ng sabay-sabay. Ready, go. You must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. You must worship Christ. Word for word, ang klaro niyan. You must worship Christ as Lord of your life. Pag sinabing Lord, nobody else. Not even yourself. Yourself is your life. No, deny yourself. Ganon yun. Itakwil ang sarili just to worship Christ. Ganon katindi yun. Kahit wala ka sa mood, kahit wala kang pera, hirap na hirap ka, may sakit ka, no? If you really worship Christ, don't mind yourself. This is for the Lord's glory. The more painful, the harder na ikaw ay mag-worship sa Lord, the better. Kasi nagsasakripisyo ka. Amen? Yung mga tao kasi, marami mga tao, for ease and convenience lang sila nag-worship sa Lord. Because it's easy to worship. They have the funds, they have good health, lahat. Pero pag wala ng sacrifices, they cannot worship the Lord. Amen? True worship is sacrifice. Amen? Ganun katindi po yun. Everybody say, you must worship Jesus. You must worship Jesus. Alam niyo po, mismo si Jesus na lang kamo kung talagang hindi siya Diyos at alam niyang mali ang impresyon ng mga tao noon sa kanya na siya ay Diyos at blasphemy sa kanyang ama na ituring siyang Diyos ng mga tao, bakit hinayaan niyang sambahin siya ng mga alagad? Bakit hindi niya sila sinaway? Sa halip ay in-acknowledge at kinumend pa niya ang kanilang pagkilala sa kanya bilang Diyos at ipinagpapatuloy pa nila ang kanilang pagsamba at pagkilala kay Jesus. Amen? Jesus Christ is God incarnate. Everybody say, God incarnate. God incarnate. Diyos na nagkatawang tao. Diyos na pumasok sa sobre ng laman. No, itong flesh na ito, parang sobre lang ito, balot. Balot lang ito. Parang yung package na may package akong dumating diyan, napakalaki, no, para sa bubong yan eh. Okay, yung parang styro diyan, napakalaking balot. Yung balot walang kwenta yun eh. Pupunitin mo yun, sisirain mo yun eh. Ang importante yung loob, yung laman. Yun. Yun yung hinahabol mo at binibidyuhan mo kung walang defect. Okay, yun ang hinahabol. Hindi yung balot eh. Pag ang gift, ang ganda-ganda ng balot ng gift, mamahalin yung balot. Wala yun, sisirain yan, no?
Kasi hindi yun ang habol mo ang habol mo yung laman. Yung katawan ni Jesus Christ na nabubulok, nasasaktan, nagdudugo, nahihirapan, nagugutom, no? Yung katawan ni Jesus Christ, walang kwenta yun. Ang importante doon yung pagiging Diyos niya sa loob ng katawang yon. Yun yung sinasamba natin eh. Amen? Maraming Kristiyano ngayon at malalaki pa naman ang relihiyon ngayon. At kilala pa sa buong Pinas ang mga relihiyon na nagsasabing tao lang si Kristo at hindi Diyos. What a sad thing. A lot of people will go to hell because of that. Everybody say it again. God incarnate. God incarnate. Ang dami kong mga verses itong mga verses na to, nilagay ko to dito para makita nyo mga direktamente, mga direct words, word for word na nagsasabing Diyos si Jesus. Kanina, mga principle lang yon. Ito, mga direct verses talaga to. So, kung magtutukit ka, sige, patunayan mo nga sa akin anong verse sa Bible na nagsasabing Diyos talaga si Jesus. Number 1, John 1 verse 14. Ang sabi dyan, in the beginning was the Word. Alam natin ang word na yun, si Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was God. So, klaro, direct. The Word was God. And the Word became, what? Human. Sa ibang translation, the Word became flesh. Colossians 2:9. Pakibasa, ready, go. For in Christ live all the fullness of God in a human body. Ganda, linaw. For in Christ lives all the fullness of God in a human body. So parang sobre lang talaga, balot lang talaga ang katawan na yun. Diyos talaga pa rin si Jesus nung siya nagkatawang tao. Philippians chapter 2 verse 5 and 6, ang sabi diyan, though He was God. O kita mo, direkta. Though He was God, He did not think of equality with God. Nagpakumbaba kasi siya. Hindi niya inisip na siya ay Diyos. No? Hindi niya pinantay ang sarili niyang pag-iisip sa Diyos para lang magpababa siya. Otherwise, kung bilang Diyos kasi mataas eh. No? Hindi niya kayang magpakababa. Ay si Jesus Christ nagpakababa. Titus 2:13, pakibasa. Ready, go. Glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. Great God and Savior, Jesus Christ. Oh, God and Savior pala si Jesus. Linaw, di ba? Direktang banggit yan, ha? Hebrews 1:8, but to the Son. Sinong Son tinutukoy dito? Si Jesus. But to the Son, He says, sino to nagsasabi dito? Ang Diyos Ama ito. Your throne, O God. Tinawag niyang Diyos. At may throne pa ang kanyang anak. Your throne, O God, endures forever and ever. Kung ang Ama ay tinawag niyang Diyos ang kanyang anak, how much more tayo? 1 John chapter 5 verse 20, pakibasa, ready, go. Jesus Christ, He is the only true God and He is eternal life. Grabe, direct tao. His Son, Jesus Christ, He is the only true God and He is eternal life. Ang linaw niyan. One last verse, Isaiah 9:6. For to us a child is born, and He will be called Mighty God. Diretso. Everlasting Father. Kaya si Jesus at ang Father ay iisa. Alright? Klaro po ba? Everybody say this again with me. God incarnate. Praise the Lord. Now, matapos po nating isa-isahin ang mga talata sa Biblia na super direktang nagsasabing Diyos si Jesus, ang tanong, ito ngayon ang tanong. Are you ready? Ito ang tanong. Sa lahat ng nanonood nito online, ito ang tanong. Matapos kong ipakita sa inyo ang mga bersikulo sa Biblia na direktang tumutukoy at nagsasabing Diyos si Jesus, dapat siyang sambahin, ha? Ito ang tanong. Maliligtas ba ang mga Kristiyanong hindi kinikilala ang pagka-Diyos ni Jesucristo? Anong sagot nyo? Hindi. Hindi. Unang-una sa lahat, ha? Nasusulat sa Biblia na Diyos si Kristo. Amen ba? So kung di ka naniniwala dyan, hindi ka naniniwala sa Biblia.
Ganun lang ka-logic yun. Ang hindi naniniwala sa Biblia ay hindi Kristiyano. Sino bang hindi naniniwala sa Biblia na Kristiyano? So, kung hindi ka naniniwala sa Biblia, hindi ka Kristiyano. You are a false Christian. Ang relihiyon mo, Christian ang tawag. Pero kung hindi ka naniniwalang Diyos si Kristo na nasusulat yan sa Biblia, hindi ka naniniwala sa Biblia. Ang hindi naniniwala sa Biblia ay hindi Kristiyano at ang hindi Kristiyano ay hindi maliligtas. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya lang. Siya lang. Kung itinatanggi mo ang katauhan, ang deity ni Jesus Christ, and you cannot worship Him for who He is, then you cannot be saved. Ikalawa, yan ang una ha, di ka naniniwala sa Biblia. Ikalawa, ang tumatanggi kay Kristo ay walang kaligtasan. Bigyan ko ng mga verses. Ikibasa, John 8:24. Ready? Begin. I told you that you would die in your sins. If you do not believe that I am He, you will indeed die in your sins. Grabe yun. You will die in your sins. You will not have a Savior if you don't believe that I am He. Next verse. 1 John chapter 2, verse 23. No one who denies the Son has the Father. If you deny Jesus, you don't have the Father. So these Jews, itong mga Hudyo, noong unang panahon, ang mga kababayan ni Jesus Christ, they believe in Yahweh, they believe in the Father, but they deny Jesus, they don't have the Father. And if you don't have the Father, you go to hell. Amen ba? Whoever acknowledges the Son has the Father also. But if you don't acknowledge the Son for who He is, then you don't have the Father. Kalimutan mong Kristiyano ka. Kalimutan mong believer ka. You are a fake. You are a false believer. Amen ba? Your only choice is to believe that Jesus is God. That Jesus must be worshipped by all. You have to change your mind. Kinakailangan baguhin mo. No? Iayon mo sa sinasabi ng Biblia, hindi sa relihiyon mo na nakagisnan mo o pinakikinggan mo at hindi ka nagbabasa ng Bible. Kasi maraming relihiyon ngayon, bawal sa kanila magbasa ng Bible, makinig na lang sa ministro. Kung ano yung sasabihin ng ministro na mali ang turo, yun ang pinaniniwalaan ninyo. Kaya naukilkil sa utak nyo na hindi Diyos si Kristo. You have to believe that Jesus Christ is God so that you can worship Jesus. Matthew chapter 10 verse 32. Pakibasa po lahat-lahat sabay-sabay. Ready? Begin. So everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven. Naku, gantihan effect. Kung gaganituhin mo si Jesus ngayong buhay ka pa, maghanda-handa ka dahil nasa kanya ang huling halakhak pagdating ng panahon. Amen? Common sense na lang po, it is better and safer to overestimate Jesus than to underestimate Him. Because the angels, the disciples, and the Father Himself overestimated the Son. How can we underestimate the Son? Amen? Everybody say this, it is better It's better overestimate Jesus overestimate Jesus than to underestimate Him. than to underestimate You Him. don't sin when you overestimate the Lord because it is a sweet smelling savor of praise and worship to Him when you overestimate Him. Amen? Sobrang napakabuti mo, Diyos. Sobrang napakagaling mo, purihin ka, ikaw ang pinakadakila sa lahat. Wala nang Diyos maliban sa iyo, ikaw lang ang Diyos. You reign in the highest realm of the universe, of all creation. Yung ganun, ino-overestimate mo siya. Hindi ka nagkakasala doon. Kailan ka magkakasala? Kapag in-underestimate mo si Jesus. A blasphemous person, or you blaspheme the entire glory of God when you underestimate the Son, Jesus Christ. A blasphemous person can never be saved. Ulitin ko
a blasphemous person can never be saved. For blasphemy is the unforgivable sin. Amen ba? The modern-day Christian religions that deny Jesus Christ's deity are no different from the religious Jews na nagrally noon para ipako si Jesus sa krus. They are unsaved kahit pa religious leaders sila. Kahit pa sila ay naniniwala kay Yahweh. Ang utos ng Ama sa lahat ng tao ay sambahin si Jesus. Kung hindi mo kayang sambahin si Jesus bilang Diyos, ay hindi mo kayang sumunod sa utos ng Ama. Hindi ka maliligtas. Amen? Sana magiging eye-opener ito ng lahat ng mga nakakapanood ng video na ito. So that's the first duty of everyone who profess to be a Christian. Tanungin ko kayo, are you a Christian? Do you profess to be a Christian? Then it is your duty to worship Jesus. Number one duty of a Christian is to worship Jesus. Now, pinakita ko sa inyo ng gusto kung bakit mo kailangang sambahin si Jesus. Nasa Biblia yan. May iba kasi na sinasamba si Jesus, nagpupuri kay Jesus kasi sila, ganun ang ginagawa nila. Pumunta sa church, gaya-gaya na lang sila. Sige, taas ng kamay. Kanta, they don't know what they're doing. But now you know. Amen? Why we worship Jesus. Okay? So that's the number one. To worship means to give reverence. Number two, to witness for Jesus. So ano yung una? To worship Jesus. Number two, duty of a Christian to witness for Jesus. To witness is to testify of the goodness of the Lord in one's own personal life. Sa yung personal na buhay, no? No? Ang pagiging witness mo ang siyang magte-testify sa goodness ng Lord sa buhay mo. Your testimony of being a renewed person speaks itself for Jesus. Yung kwento mo, paano nabago ang buhay mo? Ha? Paano nabago ang mindset mo? Paano ganito ka na ngayon? Dati hindi ka ganoon. Makasalanan kang tao, no? At nabago ang buhay mo, that's your witness. That is a testimony. Amen po ba? Sa husgado po, sa husgado, sino-sino ba ang mga maituturing na witnesses sa isang pangyayari? Sa korte, sino bang maituturing na witness? Alright? Yung mga napadaan lang at nakakita sa pangyayari. Uy, may barilan. Yung mga gano'n. Uy, sinaksak sa leeg. Yung nakakita, napadaan lang. Ha? Naka-witness. Sila yung witness. Ano pa? Nakakita sa mga pangyayari? Ano pa? Yung mga nandoon mismo sa crime scene o sa pangyayari. Sila yung witness. Number two. Number three. Sino pa? Yung mga nakaranas sa pangyayaring yon. So, ang witness pala, ito yung mga nakakita, nakaranas, at nandoon sa pangyayari. So kung ikaw ay nakakita sa kabutihan ng Diyos, nakaranas at nandoon ka sa sitwasyon na ikaw ay tila ba ipinako sa krus ang iyong buhay dati at ngayon ikaw ay muling nabuhay, nabago ka na, no? Ikaw yung witness ni Jesus. Be a witness for Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, be a witness for Christ. Be a witness for Christ. Kung merong sisirain ang kaaway sa iyo bilang isang witness ni Jesus, unang-una niyang gagawin ay sisirain niya ang iyong testimony. Ang unang-una niyang gagawin ay sisirain niya ang iyong patotoo. Ang iyong kwento. Ha? Kasi pag sira na ang testimony mo sa tao, ipokrito lang ang tingin nila sa iyo at parang kasinungalingan ang mga katotohanang sasabihin mo. Truth yung sinasabi mo kasi nasa Bible, pero parang ang dating sa kanila kasinungalingan yung kasi hindi nakikita sa buhay mo. Hypocrite ka kasi. Nakikita mo? Nasusundan niyo ako? Kaya, ang unang-unang sisirain ng dyablo, ng kaaway sa buhay ng mga mananampalataya ay ang iyong testimony. Kaya ang mga Kristiyano dapat ay nag-iingat. Amen ba? Nag-iingat. Hindi ka ratsada sa pakikipagbarkada, sa lahat ng mga ginagawa ng mga tropa mong hindi mananampalataya, go ka lang ng go. Kasi hindi nila makikita ang difference mo sa kanila.
So kung ikaw pala ay Kristiyano at okay lang palang bilang Kristiyano gawin ang lahat ng mga kasamaang ginagawa na ito, magpapaka-Kristiyano na lang ako. Tama? Kasi pwede ko naman palang gawin lahat ng bad things na to. Wala naman palang pagkakaiba, sira na ang testimony mo. Kasi pag nagsalita ka sa kanila, sasabihin nila, bakit ikaw? Ha? Sasalita ka, tanggalin mo muna yung, bago mo tanggalin ang puwing sa mata ng iba, ilinisin mo muna yung mukha mo. Amen? Naintindihan natin? Si Jesus mismo nagsabi noon. Alright? So, ang sabi dyan sa Matthew chapter 5 verse 14, pakibasa, ready, go. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Let your light, you are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. In the same, parang kumbaga, ikaw daw ay wala kang sikreto. Hayag ka sa kanila. Kaya mabuti lang yung ginagawa mo. Hindi ka gumagawa ng katampalasanan na parang hindi ka Kristiyano. You are the light. Ilaw ka. Susundan ka nila, gagayahin ka na. Tinan mo yung taong yun. Kristiyano yan, believer yan. Kaya ikaw magbago ka na rin. Gayahin mo yun. Kaya mga ganun, ano? Testimony. Everybody say testimony. Your testimony is the witness. Alright? So, sabi sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So, ito na yung pag-witness, soul winning, evangelization, lahat ng ito. No? You are a witness. The second duty of a Christian is to be a witness for Christ. Ang isang witness ni Lord ay pinagkalooban niya ng power and authority in soul winning. Puspos yan ng banal na espiritu guided by the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya isa dapat sa mga gawain ng Christ Great Commission Fellowship is to go out and invite unbelievers to the Lord. Amen? To share the gospel. If you don't know how to share the gospel, you should know how to invite. Amen? Invite lang is also a way. No? So, yan. Mark chapter 16, verse 15 to 16. And then, he told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. Amen ba? To live as a true witness for Jesus, you must be Spirit-filled. Ulitin ko To live as a true witness for Jesus, you have to be Spirit-filled. Puspos ng Espiritu. Kapag hindi ka puspos ng Espiritu, no? Alam mo yan, kung ikaw ay puspos ng Espiritu o hindi. Pag puspos ka ng Espiritu, yung mind mo, yung puso mo lahat, gusto mo ang Panginoon. Pinipili mo ang Panginoon over and above these things for yourself. Okay? You cannot witness without being filled with the Holy Spirit. Mangingibabaw sa iyo ang takot at hiya sa mga sasabihin ng iba na makakakita sa iyo. Isang palatandaan na ikaw hindi filled with the Holy Spirit, hindi ka puspos, nahiya ako. Nahiya ako mag-invite. Parang nahiya. Nahiya akong magsabi sa kanila. Nahiya akong mag-share. Hindi ka puspos ng Spirit nun. Kasi, may sinabi sa Bible na hindi niya tayo binigyan ng spirito ng kaduwagan. Spirito ng timidity. Binigyan niya tayo ng spirit of power and of boldness. Amen po ba? Kaya, sa mga nakikinig sa akin online, pagpasensya niyo na hindi ako magsusorry sa inyo, pero gusto kong sabihin sa inyo, minsan masakit ako mag-preach magturo. Minsan direkta talaga. Minsan tumutukoy talaga ako ng tao o relihiyon with all boldness. I don't care kung you will believe me or not. Basta importante lang ang sasabihin ko dahil ito ay nasa Bible. Kasi if you will not believe me, you will not believe me. If you will believe me, you will believe me. Ganun lang yun. Kasimple. Amen po ba? So no holds barred tayo dito. Pag sinabi natin na nakalagay ito sa Bible, sabihin natin. Sabihin mo sa iyong katabi, magsalita ka.
Be a witness. Speak for Jesus. Amen. Amen. Now, may bibigay ako sa inyong profile of a good witness for Christ. Gusto niyo malaman? Ito yon. Sulat niyo to, tandaan niyo to, sulat niyo to sa isip niyo. This is the profile of a good witness for Christ. Number 1, credible. Huwag mong sirain ang testimony mo. Dapat credible ka. You have to have a good testimony, a good story. Knowledgeable ka dapat. No? You know the Bible. You know what you're talking about. You know the verses in the Bible. You know what you believe and why you believe what you believe. Number 3, spirit-filled ka dapat. Puspos ka ng spirito. Number 4, uncompromising. Ito, mabigat. Everybody say uncompromising. Hindi ka nakikipag-compromise sa diablo, sa kaaway, sa mga kaibigan mo. This is a profile of a good witness for Jesus. So, ano yung una? To worship Jesus, to witness for Christ, and pangatlo, to wait. Everybody say wait. To wait for Jesus. To wait for Jesus is to be patient with long-suffering, nagtitiis, nagtitiyaga sa hirap, enduring all hardships and trials in faith until Jesus comes. To be humble and submissive to the will of God no matter what. Hindi ka lang Kristiyano dahil maganda ang mga nangyayari sa buhay mo. Fair weather Christians. Alam niyo yung fair weather Christians? Mga Kristiyano dahil maganda ang mga nangyayari, active kasi maganda. Everybody say wait for Jesus. Lord, matatapos din to, darating ka din. Magkikita rin tayo, Lord, ng mukhaan. Sige lang, Panginoon, titiisin ko ito. Amen? That's the third duty of a Christian. Ano yung una? To worship Jesus. To witness for Jesus. And then lastly, to wait for Jesus. These are the 3 prime duties of a Christian. Pakibasa po, Titus chapter 2, verse 13. Ready, go. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Oh, kita mo, nandoon na naman yung great God and Savior, Jesus Christ. God talaga si Jesus, di ba? While we wait for the blessed hope. Ito yung pagdating ni Jesus. Tanungin ko kayo, bakit hindi sinabi ni Paul na mag-ready kayo kasi baka mamatay kayo anytime? Bakit din niya binabanggit yung mga ganun? Sa lahat ng mga sulat ni Paul, hindi siya nagbabanggit ang tungkol sa death ng mga Kristiyano. Because we are not preparing for our death. Amen? We are preparing for the coming of Jesus. Our eyes kay Jesus nakafix. Sabi sa Hebrews chapter 2, sa Hebrews chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Siya ang doon lang tayo nakafocus sa Panginoon. Ngayon, yung mga trials and temptations na ito, mga kahirapan na ito, ang sabi ni James chapter 1 verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces what? Patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Alam niyo ba ang patience hindi na nakukuha sa prayer? Sino sa atin nag-pray na, Lord, give me patience? Taas ang kamay. Okay? Nag-pray. Okay, you cannot pray for patience. Lalo na yung, Lord, give me patience. I want it now. Wala talagang pasensya yung taong yun. Gusto niya talaga ngayon. Ano? Lord, give me patience, please. I want it now. Kulang talaga sa patience. Alam niyo ang patience, bigyan ko kayo ng isang illustration ng patience. Merong sa Cebu, sundang ang tawag. Ano bang sundang sa Tagalog? Itak. Bolo. Okay, itak. Mapurol. Bungi-bungi. May hasaan. No? Lord, tumalas ka kagad. Ngayon na. Hindi pwede yon. Pagchichigaan mo yon. Tagal yon.
Dadaan ka sa pagod, hirap, hanggang sa tumalas siya ng gusto. No? Amen, naintindihan natin? Dadaan ka sa hirap, trials, and temptations para ka magkaroon ng patience. Kaya sabi diyan, let patience have its perfect work. So kumbaga dadaan sa proseso ang patience. Hindi yan pinagpipray. Na humingi ka ng patience sa Lord, hindi. Ito ay perfect work. Ito ay may procedure that you may be perfect and complete, lacking nothing. Amen po ba? So once again, the three duties of a Christian: to worship Jesus, to witness for Jesus, to wait for Jesus. Amen po? Palakpakan natin ng Panginoon. I'd like you to bow your head, close your eyes, we will pray. Father, we thank you, Lord, for your word. Nawa, Panginoon, ito ay nagbukas ng pananaw sa mga taong naabot ng aking tinig at nakabasa ng mga bersikulo sa Biblia bilang katunayan ng kapangyarihan, paghahari at pagka-Diyos ni Kristo kung bakit siya dapat sambahin, dapat maging witness kami for Him, at dapat kami ay sa Kanya kami nakafocus at nag-aabang sa Kanya, Panginoon, all our entire life. We pray, Lord, that you reach out these people. We thank you, Father. I trust na ang naabot ng tinig na ito ay kakausapin mo. Hindi ko hawak ang kanilang puso, ang kanilang mga desisyon. I will lead them to you. Ikaw, Panginoon, ang kumabog sa kanila. Saan man sila naroon, yung iba nandito, yung iba ay nasa online, nanonood ng aming live sa Facebook, at ang makakapanood dito sa YouTube. Ikaw, Panginoon, ang siyang maparangalan sa kanilang buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, i-share ang mensaheng ito sa lahat ng aming mga kakilala upang maging witness ito para sila ay makakilala sa iyo. Purihin ka sa iyong kabutihan, O Diyos. Tinataas ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord.